video na to para sa team natin dahil nire-review ko yung ating mga chats, yung ating mga pag-assist sa ating mga prospect doon sa chatroom natin, no? Bali, meron akong mga napansin na may mga mali doon sa mga ginagawa nating pag-entertain sa mga prospect, no? So, ginawa ko itong video na to para lang maisaayos natin ang ating mga dapat gawin pagdating sa pag-entertain ng prospect. Okay? Ito yung mga do's and don'ts. Yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin regarding sa sasagot natin doon sa mga prospect natin. Okay? So, ito yung mga ito yung unang nakita ko na mga mali sa atin. Ano? Ang una, once na meron nagpa-welcome sa atin, for example, pa-welcome naman si partner Leia, then syempre lahat tayo, wini-welcome natin, welcome po partner Leia. So, ang una nating gagawin, once na sinabihan natin ang prospect na magtanong ka lang, huwag kang mahiya, ganito, ganyan, so on and so forth, no? Wait natin muna. Wait natin sila magtanong, ano? Wait. Okay. Sorry medyo, thanks pa. Wait them to ask questions. Okay? Hintayin po muna natin sila magtanong. Kasi napapansin ko, hindi pa nagtatanong yung mga prospect, binabanatan agad natin ang sagot. So, ibig sabihin, para lang tayong naging para pang walang kausap dun sa chat room. So, aalamin mo muna natin kung naka-online ba siya or busy ba siya. Kasi once na hindi siya nagtanong, ibig sabihin, busy siya. No? So, wait muna natin siya magtanong. Hayaan lang natin siya. Kasi total, na-introduce na, malamang na-introduce na yan ng nag-invite sa kanya or something, medyo naguguluhan lang. No? So, yun muna. Wait muna natin siya mag-ask ng question. Okay? No? So, regarding sa pagsagot naman natin, ito yung pinakamadalas kong makita sa inyo. Now, which is medyo masakit sa mata, no? Ito yung nakakabahala sa lahat. Once na nagtanong na yung prospect, siyempre may time na tayo sumagot, no? So, pag time ng sagot, no? Iwasan po natin ang copy-paste. O yung tinatawag natin pictures. No? Importante ito, pero hindi pa doon sa pagsisimula ng sagot natin. Kasi, halimbawa, ito yung mga madalas ko nakikita. No? Once na nagtanong na yung prospect, tatantarin agad natin ng copy-paste, ng mga pictures. Kung ikaw ilalagay mo yung sarili mo doon sa prospect,
Ano maiisip mo? Ano kaya itong mga pinagka-copy-paste na ito? Eh, lalo na kung ang nasa ang prospect mo ay medyo tamad magbasa. Ha? Tamad magbasa, tapos medyo pilosopho pa. Ano kaya itong pinag-aano na itong tao na to? Paano ko maintindihan yan? Kasi parang sinasabi natin na nagtanong ako, ano po ba ang encodex? Paano mo ba ito? Parang sinabi mo na sa kanya, o ito, magbasa ka. So parang wala na explanation, nawawala yung old school na pag-i-explain. Oo, high-tech tayo ngayon. Kasi copy-paste na lang. Hindi na natin nagagawa yung pag-i-explain talaga. Nang parang kailangan kasi sa mga prospect, pakikiharapan mo yan na parang customer mo. Parang sinabi mo sa kanya, halimbawa bibili siya ng produkto sa'yo, tapos ito na yung leaflet, basahin mo. Siyempre, hindi lang basta leaflet yung i-explain mo yun one by one. So dapat ang gawin nyo, explain first, ha? Explain first, bago nyo gawin ito. Okay? Explain nyo muna lahat. Unang-una, yung sa company. Ha? Yung tungkol sa company. Explain nyo muna yan. Kung ano yung Goldex. Ano ba ito? Explain nyo muna yan. Kasi hindi naman lahat nakakaalam yan kung ano yan. So kahit na alam niya yan, explain mo pa rin. Okay? Kailangan mauuna muna ito. Then pangalawa, yung marketing plan. Okay? Marketing plan. Kung paano siya kikita kay Goldex. Yun ang step by step dyan. Okay? Kahit na nararamdaman yung gustong-gusto na ng client na kung paano kitaan, explain nyo muna yung pinapasok niya. Kung ano ito, explain nyo mabuti muna yan. Okay? Para alam niya kung ano yung pinapasok niya yung negosyo. Okay? Tapos, pagkatapos niyan, na-explain mo na lahat ito, then, tsaka nyo ipasok itong mga pictures. And especially, yung videos. Ito pa isa. Yung mga videos. Kasi hindi lahat ng prospect ay may internet. Tandaan nyo, di ba? Lahat halos na nai-invite natin ay taga-Saudi. Yung karamihan dyan, mga kasambahay, bawal ang cellphone, di ba? Alam nyo yan. So, paano nila mapapanood ito? No? So, didiskartehan nyo muna na mag-explain through typing. Mag-type kayo. Mag-type kayo. Tsagain nyo yan. Huwag yung puro ganito. Puro copy-paste. Tsagain nyo ito. Okay? Kasi bakit? Bakit ko nasabi na dapat yung tsagain ito at hindi nyo katamaran ang pag-explain ng typing. Okay? Kasi, pag kumita ka sa Goldex, kay Goldex, di ba 182 yan? Hello ulit, Teams Pay. Medyo naputol yung ating discussion kanina. No? So, naiwan yung ating usapan tungkol dun sa
typing, ano? So, iwasan niyo po ang masyado yung pagka-copy-paste, ano? Bago kayo mag-copy-paste, ha? Bago kayo mag-copy-paste, explain niyo muna doon sa mga prospect through typing, no? So, tsatsagain niyo po yan. Tsatsagain niyo, no? Bakit niyo tsatsagain? Simple lang naman. Kasi, pag tsinaga nyo, bibigyan kayo ng nilaga ni M. Goldex. Di ba may kasabihan tayo pag may tiyaga, may nilaga? O ano tong nilaga na to? Itong 182,000 lang naman. 500. Di ba po? Ikaw ba tatamarin ka pang mag-type niya? Kahit bumaga po ka mag-type niya, no? Gagawin mo dahil lang dito. Tama po ba? Di ba? So, ganun lang team, ano? Bago po natin mag-copy-paste, siguraduhin muna natin na explain muna natin buo yung tungkol kay M. Goldex. No? Tsaka natin ipasok ang mga pictures. Sabihin natin sa mga prospect natin o partners, kung halimbawa hindi mo naintindihan yung aking explanation, basahin mo ito. Ito ang ating marketing plan, ganyan. Tsaka kayo mag-ano ng pictures. At videos. No? Tungkol naman dito sa videos, no? Ito medyo ano rin ako rito medyo naalala rin ako dito sa videos na to Pagdating po sa videos, diba? Yung videos na yan, sinasabi natin na ipapanood natin sa mga prospect, no? Huwag po natin pagpilitan sa prospect ang pagpapanood ng videos. Kasi nga, mabalik tayo sa sinabi ko kanina, hindi po lahat ng prospect ay makakapanood o mayroong internet. Yung karamihan sa kanila, di ba po kasambahay sa Saudi, bawal ang cellphone. So hindi sa kanila, hindi sila pwedeng makapanood ng video. Siguro naman naiintindihan po natin yun, ano? So pag-post, explain pa rin natin sa kanila through typing. Di ba po? Pag na-explain na natin sa kanila or pwedeng habang in-explain nila natin sa kanila through typing, di tsaka tayo mag-copy-paste ng pictures. Para mas lalo nilang maintindihan. Lalo na yung itsura ng office natin, ng M. Goldex, no? Office ng M. Goldex. Yung office ng M. Goldex, na at kung saan siya naka-base, yung sa Germany, no, di ba? O, ganun lang, no? Tsatsagain po natin yan. Hindi naman mo mahirap yan Napakadali lang po yan. Basta, doon sa mga nakakapanood ng videos, ulit-ulitin nyo lang yung videos ng presentation ng Engoldex at yung mga sagot nila partner JR, partner Lenore, partner Baxter, tsaka ako. Doon kayo matututo, doon kayo unti-unti mahahasa. Hanggang sa kayo na mismo kaya nyo na mag-explain kahit wala kami doon. Actually, kaya nyo naman talaga Medyo may mga mali lang tayo. No? Kaya ako ginawa itong video kasi may mga mali lang akong nakita. So, aayusin lang po natin mabuti para yung mga prospect
na wini-welcome natin at ng mga nagtatanong maintindihan. Maintindihan niya kung ano talaga si Engoldex. Ano po? So, lastly, and not the least, no, ito yung talagang nakakaalarma sa nakita ko. Ha? At sana wag na pong maulit. No? Ito po. Napapansin ko po, halos lahat tayo sabay-sabay nag-explain doon sa chatroom. No? Huwag po tayong maging ganito. Mali po ito. Mali po ito. Sabay-sabay. Sabay-sabay nag-copy-paste, sabay-sabay partner, ano po katanungan mo? Partner, ano po ba ano ba tong Engoldex? Paano ba ako kikita diyan? Lahat sumasagot, sabay-sabay. Ngayon, siyempre malilito ngayon si prospect. Sino ba ang pakikinggan ko sa inyong lahat? So dapat iisa lang mag-explain. So napag-usapan na namin to ni partner JR tungkol dito. Magkakaroon po tayo ng daily speaker or yung daily na representative kung sino mag-explain sa araw na yun. No? Mag-a-assign kami ni partner JR. So, i-consult muna namin kayo kung available ba kayo ng araw na yun. So, ibig sabihin, kayo yung naka-assign that day. For example, Monday. Monday, ang speaker, halimbawa, si partner Ski o si partner Mark. Si June Marche. Okay? Monday. So, ikaw ang sagot sa Monday. Walang ibang magiging speaker kundi ikaw lang. Ikaw lang ang mag-entertain sa lahat ng ipa-welcome that day, Monday. For example lang po, hindi pa ito finalized. Tuesday, si partner Jovini or Vini. Okay? Sa Tuesday, siya lang ang pwedeng mag-explain. Walang pwedeng sumingit. Okay? Para mas lalong naiintindihan ng prospect at alam niya kung sino yung pinakikinggan niya o sino yung dapat niyang basahin. No? The rest, makinig lang muna. Alamin niyo kung ano yung mga sagot na maganda para na i-apply nyo rin ito pag kayo na yung speaker. Kasi may mapupulot kayong bago sa mga speaker. So, may i-apply nyo rin. So, mag-copy-paste tayo doon sa diskarte ng speaker. No? Halimbawa, Wednesday naman, si Part Vicky. Yan. So on and so forth. Para hindi na masyadong matagal ang explanation. Basta sa isang buong week, may kanya-kanyang ma-assign na speaker sa atin. Okay? Kaming apat ni partner JR, part Lenore, part Box, Baxter, at ako. Kami naman yung sasagupa dun sa mga team, naputuloy ulit yung video, no? Matuloy, saglit na lang ito. Matuloy ko na yung ating discussion, ano? So, based dun sa sabi ko kanina, kaming apat
JR, ni Part Leonor, Part Baxter at ako, kami yung sasagupa dun sa mga prospect na yung crucial magtanong, no? Yung crucial siya, ha? Crucial ang tanong. Na maaaring hindi masagot nung mga speaker. So, kumbaga, makikiramdam na lang kaming apat. No? Kumbaga, aalalayan namin kayo. Para maging successful itong ating team sa M-Goldex. No? Kumbaga, hindi tayo mamata o masita na ano ba yung team na yan, parang ang gulo-gulo, di ba? So, aayusin lang po natin, ano? Kaya ako ginawa itong video. By this way, matututo po tayo kung ano yung right way ng pag-explain sa isang prospect. Kung tutuusin, napaka-high-tech na talaga ngayon. Kasi, biruin mo to, gagawa ka lang ng video, tapos papanoorin mo, di ba? Yung iba, hindi makakapanood. Kaya medyo okay yung pagiging high-tech, pero mas okay pa rin yung old school na harapan, nag-explain ka doon sa kausap mo, doon sa prospect, doon sa customer mo, no? Ito lang yung mga bagay, no? Siguro sana meron kayong natutunan mga tips kung paano mapapaliwanag mabuti doon sa mga prospect natin para ma-encourage natin sila na sumali sa team natin, no? Para mas lalong mapabilis ang pag-exit ng batches natin at yung mga solo, no? So, I think this is it, ano? Ito na yung huling natin discussion ng video na to. So again, this is Justin Roque of Team Spade and Goldex. Tandaan po natin, time is gold, gold is money. Salamat po and good day.